So ako nga pala si Omar. Kuya Philip, okay. Alhamdulillah, ang ibig sabihin ng alhamdulillah, ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay tanging nauuko lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah, ito po ay pansariling pangalan ng lumikha. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang dakilang hari, ganap, sandigan ng lahat. Hindi siya nagkaanak, hindi siya pinanganak. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi katulad sa kanyang nilikha. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang pansariling pangalan ng lumikha. Siya ang lumikha ng kalangitan, kalupaan, nagbigay buhay sa atin, ang babawi ng buhay sa atin. Siya rin ang taging hukom at hari sa araw ng paghuhukom. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya rin ang siyang nag-utos sa lahat ng mga propeta dito sa mundo upang sabihin ng mga propeta, ng mga sahaba, ng mga kasamahan, ng mga disipulo, ng la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah. Ano po? Ngayon, nais kong ibahagi sa iyo, anong dahilan bakit tayo nabubuhay sa mga araw na ito? Katotohanan, ang mga araw na ito ay bago. Kahapon ay lumipas na. Mamaya bukas hindi natin alam ang mangyayari. Ang araw na ito ay bago. Na kung saan pinahintulutan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, mabuhay mula sa pagtulog. Maraming mga tao na hindi na umabot sa araw na ito. Sila ay dumating na sa kanila ang katapusan ng kanilang buhay. Pero sino ang susunod na papanaw, mamamatay? Yung mga nabubuhay. Pagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat ng may buhay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang namamahala sa atin. Sa kanya tayo ay magbabalik. Ano po? Wa inna illa rabbina lamunqalibun. Talaga sa Panginoon tayo ay magsisipagbalikan. Hindi natin alam ang mangyayari. Kaya ang mga araw ito ay papasalamat ako na nagkita tayo. Ako nga pala si Marlon dati. Ang pangalan sa akin Marlon. Ang ngayon naman Omar. Sapagkat ang aking magulang, nung siya ay nagbuntis, ipinanganak ako. Kasi Kristiyano siya, ipinanganak ako. Christian siya, ipinanganak ako. So, dinala ako sa Christian. Kaya Marlon ang pangalan ko. Ano po? Kung halimbawa ang kanyang nanay ay Iglesia ni Cristo, pag nagbuntis yung babae, at ang anak niya magiging Iglesia ni Cristo rin, ano? Kaya nagkaroon ngayon kaya ang mga magulang ang siyang nagdala sa atin sa iba't ibang relihiyon. Kung anong relihiyon siya, doon siya bininyagan. Subalit ito ang tanong, nung hindi pa tayo binibinyagan, anong relihiyon tayo? Kasi sabi ng magulang, abay, mag-iisang buwan na ito mag-iisang buwan ng anak natin. Pabinyagan na natin ito. Bakit natin pabibinyagan ito? Sapagkat ayon sa iba't ibang sikta, binibinyagan sila. Ang tanong, bago binyagan, anong relihiyon siya nung hindi pa binibinyagan? Ito ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pa natin nakakamtan ang relihiyon na yan, mayroon ang sinabi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. This day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen Islam as your religion. Sa mga araw na ito ay nilubos ng Diyos ang kanyang paglingap sa atin ng Allah. Ibinigay sa atin sa sangkatauhan ang kanyang relihiyon ng Islam. Yan po ang relihiyon natin. Opo, ang relihiyon. Ang Islam ang relihiyon natin. Nung hindi ka pa binibinyagan. Ngayon, dahil sa ikaw ay malaki ka na, pwede ka na mag-isip na bakit ganito ang relihiyon ko. Mag-isip ka kung magpapatuloy ka o ayaw mo sa relihiyon na yan. Pero ito ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falani yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Whosoever desire seek a religion other than Islam, it will never be accepted of him, and thereafter he will be one of the losers. Sino man ang magnais ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya. At sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan. Kaya talunan ang sino man magnais ng ibang relihiyon, ibang sikta, ibang denominasyon, sapagkat Islam lamang ang aprobado at perpektong relihiyon binigay ng Allah sa sangkatauhan. Binigay ng Allah sa kay Birhen Maria, kay Jesucristo, lahat ng mga propeta, lahat ng sangkatauhan, iisa lamang po ang aprobado at perpektong relihiyon, ang Islam. Ang Islam ay hinango sa salitang salam na ang ibig sabihin ay kapayapaan. Total submission and obedience to the will of God, Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon kapatid, nakita mo naman ang ating mga kabaks, ang kapolitiko, mga artista, ano man ang katayon sa buhay, marami ng mga pumanaw.
Ibig sabihin, lahat ay makakatikim makakaran sa kamatayan. Nais kong ibahagi sa iyo ang kagandahan ng reliyong Islam. Paano ba tayo magkakaroon ng kasiguruhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa? Napakasimple lang. Paniwalaan natin na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Maliban sa Allah. At ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi na walilladina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bisal masir. Whosoever, sino mga hindi naniniwala sa kaisa ng Allah, ang para sa kanya ay sa kabilang buhay ay kaparusahan. Ano po? Sino man ang hindi naniniwala sa nag-iisang tagapaglikha sa Diyos, para sa kanya ay kaparusahan sa kabilang buhay. Subalit, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walladina amanu wa amilus salihat, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. And those who believe in the oneness of Allah, Islamic monotheism, and do righteous good deeds, they are dwellers of paradise. They will dwell therein forever. Sino man naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, gumagawa tayo ng kabutihan, pinangakuan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, maninirahan tayo sa paraiso, alalaong baga, ililigtas tayo sa impyerno ng apoy. Kaya ano gagawin natin? Para magkaroon tayo ng kasiguruhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa, tunay na kapanatagan at kapayapaan. Kung anong ginawa ng mga propeta, gawin natin. Kung anong sinabi ng mga propeta, sabihin natin. Silang lahat, sumaksi. Naniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Kaya, bago tayo maghiwalay, aalalayin kita. Ganyan ang kanang kamay. Sabihin mo, Ashhadu an la ilaha illa Allah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasul Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay sumaiyo. Ngayon kapatid, mula ngayon hanggang sa huling hibla ng ating buhay, payo ko sa akin ang sarili at sa iyo ay sumunod tayo sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala at pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang sa ganun tayo dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay, magtagumpay tayo. Assalamualaikum.